Yay, palakpakan po natin si Lord ngayong umagang ito. Come on. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. Sabay-sabay po natin i-deklara. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan naman natin ang declaration na ito sa buhay natin. And I believe habang dinedeclare natin, nangyayari ito. Amen. And let's declare our culture, our identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Bago ka mo po bumati ka ng tatlong tao, sabihin mo, masaya ako, nandito ka. Yan. Sige po, mari po tayong maupo ngayong oras na ito. This is the first Sunday of June. Again, it's a wonderful Sunday. Alam po naman natin na napakaganda ng ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa. Sino po dito mas nataas ang kanyang antas ng pananampalataya? Amen. Alam niyo po, napakaganda kapag lagi nating ine-exercise ang ating pananampalataya. Welcome po. Meron po bang first time sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarating po sa ating church? Do you have any first timers here? Pwede po bang tumaas ang kamay? Meron po ba? First time, second time? Okay po. Wala po ngayon. It's good po. Meron po tayong kape po doon sa likod if you want coffee. Meron po doon pandesal. It is very open po. And I think po, bawat isa po sa atin ay handa na tumanggap ng salita ng Diyos. Amen. Palakpakan muna po natin si Lord. Sky, can I have water? Thank you. Yun. Sabihin po natin, manampalataya. Tanungin mo katabi mo, sabihin mo, handa ka na bang manampalataya? So ito na po ang ating ikatatlong linggo, week 3, ng ating series about pananampalataya. Alam ko po, pinatataas ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen po ba? Kung nandito po kayo nung week 1, pinag-usapan po natin pundasyon ng pananampalataya. Kung gusto natin ang ating faith ay sobrang taas, sobrang ganda, dapat malalim ang pundasyon. Amen? Parang isang building, malalim ang pundasyon. At nagsisimula ang pananampalataya sa maliit na butil ng mustasa. O yung in-example nga natin, butil ng munggo na magsimula ka lamang sa maliit, lalaki at lalaki ito. Amen. And last week, we've talked about pananampalataya na nag-iintay. Sino po dito yung magaling mag-intay? Taas ang kamay. Yan. Sino po dito yung mainipin na walang aamin? Yan. Alam niyo po, we've talked about last week na pananampalataya ay ine-exercise sa pamamagitan ng paghihintay. Amen. So alam ko po, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang vision ng Lord. May mga pangako ang Lord sa buhay niya. Pwede po makita ko ang kamay ng mga taong may pangako ang Lord sa buhay niya. Pangakong pagagalingin, pagpapalain, mga specific na pangako na ikaw ay makakapagpatayo ng iyong dream house, may ahon mo sa kahirapan ng magulang mo, ang pamilya mo. There are specific promises of God in our lives at alam ko, naniniwala ko, mangyayari at mangyayari yon. Amen. Palakpakan muli natin si Lord. At alam nyo po, in accordance po sa individual nating mga vision, mga promise ang Lord, mayroon pong promise sa atin ng Lord na isang mega church yan. Pa-next nga po, tuloy-tuloy lang ang pag-slide ng next slide. Thank you, Sheila. Yan po ang ating mega church. Palakpakan po natin ng Lord sa paglalagay ng vision sa bawat isa. Next pa po, yan, meron po tayong magandang worship hall. Yan, napakaganda po ng ating worship leader ay Amerikano, worship leader. Tapos meron po doon si Inay, naka-floral. Yan.
So next po, yan po ating mga rooms, yan. At binigay po sa atin ng Lord yan. Napakaganda ng gagawin ng Lord. At ikaw ay parte doon. Amen. Pinag-usapan nga po natin last week na yan po ay point B. Yung mga vision, yung mga promises sa atin ng Lord ay point B. At tayo ngayon nasa point A. At bawat pangako ng Lord sa atin kahit anong mangyari, kahit anong maranasan, mangyayari at mangyayari. Amen. Hindi ako nag-hype na parang isang preacher na pag sinabi ko mangyayari kay mabubuhay ng loob. I believe as we declare and as you believe in your heart, talagang ang Holy Spirit ay kikilo sa buhay ng bawat isa. Kaya kung kayo ay nananampalataya na mangyayari, ay talagang mangyayari. Amen. You know, nung ako po ay bata, lumaki po ako sa mga hindi po nakilala, ako po ay inborn again. Mga kaedad po ako ng mga anak niyong bulinggit, na-attend na po ako sa church at lagi ko pong naririnig dati sa ating bishop ang salitang mangyayari, mangyayari. Ako nung bata ay di nasabay lang, mangyayari, mangyayari. Pero as I grow up, nalaki ako, syempre hindi maiwasang magduda, mangyayari ba yun? Yung church na sinasabi ng aming bishop, mangyayari ba yun na makakabili ng sasakyan, may ahon sa kahirapan, magkakaroon ng long and satisfied life? Ang daming tanong, ang daming duda. Pero alam nyo, sa tunay, nangyari Sa mga kasama natin sa church, if you know, tayo ngayon ay 380, I know 400 churches na ang JA1 Church worldwide. Palapakan natin ang Lord. At maraming tao dati napakasimple ng buhay, ngayon naging multi-millionaires. All for the declaration of mangyayari and mangyayari. At kung nakarating na po kayo sa ating mega church sa Batangas, ay grabe. Siyam na palabag, may hostel, tapos napakaganda ng worship hall, sa kukunin ng financial capability para may patayo yun. But you know, if you believe and if you declare, God always provides. Hakbangan at lalakaran lang. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung may mga binigay sa inyo, Lord, na vision, may mga promises ang Lord sa buhay mo, mukhang imposible, mukhang hindi na mangyayari, pero alam nyo, pag ang Diyos ang nagbigay, mangyayari at mangyayari yan. Kailangan, yung point B, sabi nyo nga point B, yung point B na ngayon na kayo sa point A, sabi nga last week, maraming paghihintay. Anong dapat gawin sa paghihintay? Maglingkod, pataasin ang pananampalataya. At alam nyo po, isa pang gawin natin habang papunta dun sa point B, yung mga specific na promise ng Lord sa buhay natin. Maraming bagyo. At gaya nung kinanta natin, oceans, maraming alon na dadating sa buhay natin. Alam nyo po, literal, one time nag-swimming po kami ni Sky, tanda ko po noon. Kita ko po noon sa lubo, ang taas ng alon. Taog ata, ano ba ang dalawa po yun taog at kate. Ang taog ay ano po, high tide or low tide. Pag taog ata ay low tide, ay noon ni high tide, kate. So ang taas ng alon. Niyakag ko po yung aking anak, Sky, tayo dun sa pangpang. At kapag lumakas ang alon, walang tutumba. So naglolokohan kami ni Sky. Nakatayo kami sa pangpang. Nandiyan ang alon. Ang tutumba talo. Siyempre si Sky maliit pa nun. Pero ngayon hindi na yan tutumba eh. Yan. Pag alon na tumumba, niloloko ko. Sabi ko, look at daddy. Pag alon, natumba rin ako. Pero tatayo pa rin, di ka? Ang sarap. Kailangan may competition. Pero umalon uli, mas mataas. Tumumba uli. Pero tayo uli ng tayo. Alam nyo sa buhay natin, masasabi natin, alon lang yan, tubig lang yan, pagsubok lang yan, pinagdadaanan lang yan, hanggat hinampas ka ng alon ng buhay. At minsan, hirap ka ng tumayo kasi masasabi natin, sunod-sunod naman ang alon. Pero you know what? Ganun ang pananampalataya. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, tayo lang tayo lagi. Ang pananampalataya ang magpapatayo sa buhay natin. Kaya ngayon, I have a question for you. Ito po ang title ng ating pag-uusapan ngayon. Next po, sabi po doon, kahit maalon ay, ano yung idudugsong mo doon? Sa puso, kahit maalon ay, tayo muna po yumukot pumikit, tayo muli manalangin.
Kami po lahat dito ay nagpapakumbaba aming Ama. Ako po'y naniniwala na ang kapangyarihan mo lamang ang magbubukas ng aming puso. Hindi ito tungkol sa galing ko, sa pinag-aralan ko. Hindi ito tungkol sa pinraktis ng pagtugtog. Hindi ito tungkol sa kahit ano, kundi ito'y tungkol lamang sa pagkilos mo sa puso ng bawat isa. Kaya aming Ama, nahingi kami na buksan mo ang puso namin. Banal na Espiritu, patuloy kang mangusap at patuloy mo iparamdam sa amin na kami ay kahit anong mangyari ay mananampalataya at tulungan mo kami na maglakad sa tubig. Salamat po aming Ama, in Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. You know, in the span of 9 years, tayo po ay magsasampung taon na po next year dito sa J1MNK. So napakagandang celebration po nun. In the span of 9 years, na kami po ni Pastor Araki ay nagpapastor dito, ang dami ng alon. Kung kayo po ay nakasama namin since day 1, yung mga OG, since day 1, kasama namin kayo dito. O kahit kayo ay no year 1, yung matagal na, sino po dito mga 8 taon na dito sa church, taas ang kamay, Sheila, Uwa, Dom, Christine, mga tita Preni, Kuya June. Kita nyo po, ang dami natin pinagdaanan. Ang daming alon. At pag sinabing alon, sunod-sunod. Ang daming alon ng duda, pagtataka, may dumating, may umalis. Di nga po? At one of the most common things sa pinag-uusapan po natin, kung kayo po'y matagal na dito, ay yung storya ni Pedro na naglakad sa tubig. Sino po nakakaalam nun? Si Pedro ay naglakad sa tubig. Sa mga hindi po nakakaalam nun, ganito po yon. Kwento ko na mabilis. Si Jesus, inutusan ng kanyang 12 disipulo na sinabi, guys, punta muna kayo doon. Punta na kayo sa kabilang pampang, yun ang bangka, ako'y susunod. Ako lay aakyat sa bundok, magpe-pray, tas kakausap lang ako na iba, tas susunod ako. So yung mga disipulo, sige po, sumunod. So sa pagsunod, ano nangyari sa kanila habang nandun sa bangka? Bumagyo. Nung bumagyo, sobrang taas ng alon, sobrang lakas ng hangin, so talagang sobrang lakas ng ulan, so mukhang tataob na. So habang nasa gitna ng bangka, yung 12 disipulo, nakita nila may naglalakad. Sabi ng ibang disipulo, multo! Natakot, may multo! Pero nakita ni Pedro, parang hindi yan multo, parang si Jesus yan, parang si Jesus yan. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, lapit ka sa akin. Sabi ni Pedro, kung ikaw yan, tawagin mo ako. So ang ginawa ni Pedro, umalis siya sa bangka, maalon, tubig, humakbang siya sa bangka at nakapaglakad siya. Siya po ang unang naglakad sa tubig. Hindi pa yung mga ninja ng Konoha ang nauna. Sila po yung unang naglakad sa tubig. And then, habang naglalakad si Pedro sa tubig, napatingin sa alon, napatingin sa ampiyas, narinig ang yung lakas ng sipol ng bagyo. At dahil doon, nawala sa focus, lumubog si Peter. Pero anong ginawa ni Jesus? Nung nalulunod si Peter, kinuha ni Jesus sa kamay at sinabing, aliit ang pananampalataya mo. Bumalik sila sa bangka, at pagbalik nila sa bangka, tumigil ang bagyo. So ganun po yung story na nangyari. So alam naman po natin yung mga implications nun, pero ang ganda pag-usapan pa rin ng pananampalataya. Amen. Ang sarap pag-usapan yung talagang, hindi naman literal tayong maglalakad sa dagat. Tanda ko po nung ako'y kasing edad ng anak nyo, kasing edad ni Sky, pinreach po ito ni Bishop, ako po'y manghang-mangha. Ay, nung hapon yung may swimming kami. So, ang ginawa ko sa swimming pool, nananampalataya, I have faith, I will walk on waters. Paglakad kong ganun, munti ka na ako malunod. Pero ang ibig sabihin po nito, sa mga imposibleng bagay, kaya nating humakbang. Amen po ba? Pananampalataya. Meron lang po akong ilang verse na i-share. Open po natin ating mga Bible. Again po, sa mga walang Bible, ibenta nyo ang inyong buhay. Joke lang po. Ibenta nyo ang inyong hanap buhay. Ibenta nyo inyong bahay. Makabili lang ng Bible. Amen po ba? Ang sarap kaya po na may Bible. Buhay na buhay sa iyo. Bango ng aking Bible. Amoy stabilo. Matthew 14, verse 22. Sabi po doon, sa verse 22. Matthew 14, verse 22. Yan. Sabi po doon. Mali naman, hindi naman 22. Tama ba?
Wait, ayun pala, Matthew 13 na babasa ko. Sabi po dito, immediately after this, Jesus insisted, sabi nyo nga po, insisted. Pinilit ni Jesus ang mga disipulo to get back on the boat and cross to the other side of the lake while He sent the people home. Nung pinapalis na ni Jesus yung pinakain niya 5,000, di ba nagpakain si Jesus ng 5,000? Ilan nga tinapay? Ilang tinapay at ilang isda? 5 tinapay at 2 hawot. Pinakain ni Jesus, uwi na kayo. Sabi ni Jesus sa 12 disipulo, umuna na kayo. Ano ang mga ginawa ng mga disipulo? Sumunod. Ang mga disipulo, batik ang mangingisda. At kita nila, madilim ang ulap. Pero sabi ni Jesus, una na kayo. Umuna na kayo. Anong ginawa ni Jesus? Sumunod. Sabi nyo nga, sumunod. Sino po dito ang nasunod kay Jesus? Halos lahat po tayo. Lahat po tayo nasunod kay Jesus. Pero alam nyo ba, malimit sa pagsunod natin kay Jesus, magkakabagyo. Pag binigyan tayo ng Diyos, ng vision, ng pangako, ano una niya sasabihin? Go, hakbang. May binigay sa iyo, Lord, na pangako na ikaw ay makakabili ng ganito, makakapagpatayo ng negosyo, o kaya ay makakapunta ka sa ganun lugar. Sabihin ng Lord, go, hakbang lang. Go. At tayo naman, go. Pero minsan, minsan, sa pagsunod natin sa Diyos, ay sadyang magkakabagyo. Gaya ng paggawa ng mga disipulo, sumunod na, nagkabagyo pa. Nung binigay po ng Lord yung vision sa ating mahal na bishop na sa bayan na mataas sa kahoy ay kailangan maraming tao ang maligtas. Amen. Maraming tao ang kailangan makakilala sa Panginoon. Maraming tao kailangan magkaroon ng relasyon sa Panginoon at magtayo ng JA1 Church dito. Kami po ni Pastora Rocky ay sumunod sa Panginoon. So pagsunod po namin sa Panginoon, we are so excited. Tanda ko pa po noon yung mga unang paghahanap namin ng lugar, yung old church pa natin, dun sa ngayon ay Villarica. Nung una namin kita yun, excited kami. Ang mahal pa ng renta noon. Sabi namin, saan tayo hahanap ng pambayad dito? Sabi lang namin, basta tayo manampalataya. Amen. Sinabi lang, manampalataya, maniwala lang tayo. Sumunod naman po kami. But we expect na dahil sa pagsunod may blessing. Tunay po yun. Pero ang akala namin, sa pagsunod, may shining, shimmering, splending, na happily ever after. Pero hindi pala ganon. Sa pagsunod, may blessing at may bagyo. 2 letter B yun. Sino po dito mga Team B? Taas ang kamay. Kami po yan, ni na Gloria, ni na Uwa. Team B, Team Baysanan, Birthdayhan, Babaan. Lahat po ng B pinupuntahan namin. Team B, may blessing at may bagyo. At sa pagsunod doon po namin naranasan na habang nasunod kami dito sa Panginoon, ang daming challenges, ang daming betrayal, ang daming kawalan, minsan may mga kulang, minsan may mga frustrations, ang daming bagyong naranasan habang lumakbang kami sa Panginoon. Pero yung vision at yung promise ng Panginoon na win souls and make disciples, na kailangan sa bayang ito ay maraming tao makakilala sa Panginoon. Maraming tao ang hindi pumuntang impyerno at mapuntang langit. Na marami pang tao dito ang magkaroon ng transformed life dahil sumunod sila at may relasyon sila kay Jesus Christ, ay kailangan mangyari. At nung humakbang kami, ay biyaya po ng Lord. Kahit may bagyo, kahit may blessing, ay talagang nangyayari pa rin po eh. Amen po ba? Kaya nga ang promise ng Lord sa atin o sa iyo na tumulong na ibang tao, magkaroon ng negosyo, makapagtrabaho ka doon, mag-win. Kung may vision sa iyo, Lord, na dalhin mo kamag-anak mo, na ikaw ay mag-start ng life group sa barangay noon, sa bahay na yon, sumunod ka lang. Sumuong ka sa bagyo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sumuong tayo sa bagyo. Ay, pastor, ay pag pala sumunod sa Panginoon ay magkakabagyo, hindi na lang ako susunod. Tandaan nyo si Jonah, hindi siya sumunod sa Panginoon, may bagyo din. Si Jonah yung nilamon ng malaking tawilis. Si Jonah and the whale, sumunod siya sa Lord. Pero nagkabagyo at ang masama, nadamay pa. Nandamay pa siya ng iba. Kasi yung iba sa bangka, yung mga kapitan, yung mga crew, nadamay sa bagyo.
So, sumunod ka man sa Lord o hindi, may bagyo. Pero maganda, kung may bagyo, doon ka na sa pagsunod sa Panginoon. Kasi siguradong sa dulo, titigil din yan. At siguradong sasamahan ka ng Panginoon. Amen. Palakpakan mo, Lord, if you feel worshiping God. Think of this. Bakit nagkabagyo? Bakit sinabi ni Jesus, sumakay kayo sa bangka, then nagkabagyo? Think of this. Kaya siguro hinayaan ng Diyos magkabagyo para yung mga disipulo ay tumaas ang antas ng pananampalataya. Kasi kung tatawid sila doon na walang alon, walang hangin, tatawid lang sila doon ng diretsyo, hindi na nila kailangan manampalataya. Hindi na nila kailangan i-exercise ang faith. Ay di gayon na lang ang buhay, easy go lucky. Minsan kailangang maranasan natin ng bagyo para tumaas ang antas ng pananampalataya natin sa Panginoon. Para makita natin na sa Diyos lang kailangan kumapit. Amen. Kung hindi nagkabagyo, hindi magkakamilagro. Hindi makakapaglakad si Peter sa tubig. Kaya minsan sa pagsunod natin sa Panginoon, hinahayaan ng Diyos na magkabagyo, pagsubok, problema, isipin, dahilan lahat para makapaglakad tayo sa tubig, para makapaglakad tayo sa mga imposibleng bagay. Amen. Para may mabasa ibang tao, aba, imposibleng mangyari yun sa buhay ni Tita Pray na ba't nangyari? Para makita ng ibang tao na ikaw ay nanampalataya at nakapaglakad sa tubig. Kung hindi nagkabagyo, hindi makakapaglakad sa tubig. Kung hindi nagkabagyo, walang milagro. At baka kung hindi nagkabagyo, siguro sa atin ang taas ng pride natin. Sabi ko nga, 24/7 forever na to. Habang buhay na tayo may laban against pride. Naniniwala ba kayo doon? Sabi ko nga, ang pride ba parang balbas. Sa tingin ko, ako ba may balbas ngayon? Hindi ako tumingin sa salamin bago nag-preach eh. Akala ko kaahit ko lang. Yung pala kaahit ko lang 1 week ago, ngayon ang lago na ng aking balbas. Ang pride parang balbas. Akala natin, naahit na natin. Akala natin na ipakumbaba na natin sa Panginoon, pero yung pala tumubo na uli. Kaya minsan kailangan may bagyo para ma-remind tayo, huy, ang yabang mo na. Ang taasan ng ego mo. Feeling mo, ikaw na ang magaling. Puro ikaw. Kaya minsan, kaya may bagyo para makita natin, huy, mamatay sa sarili. Die to self. Sabi nyo nga, die to self. Kailangan mamatay lagi sa sarili para makita si Jesus sa buhay natin. Kasi kung hindi tayo mamamatay sa sarili, ang makikita ng ibang tao ay ikaw, si Jennifer, si Joyang, si Eric. Hindi si Jesus ang makikita sa iyo. Mahalaga si Jesus ang makita sa iyo. Amen. And you know, nung si Peter po ay nandun sa bangka at nakita niya yon, akala nung iba multo. Ito yung sinabi ni Peter. Verse ano na tayo? Verse 28. Sabi sa verse 28, then Peter called to him, Lord, if it's really you, Lord, kung ikaw talaga yan, Jesus, kung ikaw talaga yan, tell me to come to you walking on the water. Sinabi ni Peter, Lord, kung ikaw talaga yan, tawagin mo ako. Minsan kasi sa mga alon ng ating pananampalataya, natatanong natin sa Panginoon, Panginoon, ikaw ba may gawa niyan? Sino po dito nakasakay na sa isang bangka? Taas ang kamay. Okay. Sino po dito nakasakay na sa isang, nakatawid na sa Mindoro, Supercat, Roro, taas ang kamay. Sino po dito ang nakasakay na sa isang bangka, then ang lakas ng alon? Taas ang kamay. Sino po, sino po dito ang nakasakay na sa isang bangka na nabagyo? Ako nataas ang kamay. Paul. Sobrang nakakatakot po. Ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin. Kasi ang normal na bangka, sa normal na araw, alam mo na ganun pa rin, pero alam mo yung systematical o yung, kasi yung alon normal lang eh, so alam mo, aalon. Aalon. Pero pag bagyo, hindi mo alam, aalon, na ganun-ganun na sila. Na ganun-ganun ang bangka. Ang hirap i-explain, try nyo, pag may bagyo, umupa kayo ng bangka. Pero naranasan ko na po yun kasi nakapagtrabaho po ako sa isang
jetty o daungan ng barko sa Shell Tabangao. And then, one time po, isang trabaho namin doon, kapag may barko na naka-anchor sa tabi ng puerto, ng pier, tas magkakabagyo, ang advice lagi, yung bangka ay umalis sa pagkakadaong at pumalaot. Kasi pag may bagyo, mas safe ang isang barko sa gitna ng dagat kaysa sa tabi, sa gitna. Yung mga 12 disipulo ay naranasan nila na simpleng bangka, malakas ang alon, malakas ang hangin, lakas ng ulan, ng ampiyas ng barko. At sa tingin nila, ang the best para maligtas sila, ay wala na yata silang option. Pero may tanong ako sa inyo Ano yung mga bagyo mo sa buhay? Ano yung mga naging bagyo mo? Alam ko may pangako sa iyo, Lord. May papunta ka dun sa point B. Ano yung mga bagyo ng buhay mo? Sakit karamdaman, pamilyang hindi ayos, utang, kahirapan, pag-aaway-away ng pamilya, o sarili mo. May personal struggles ka, ang lungkot mo, ang dami mong isipin, ang daming bagyo na pinagdadaanan. Ano yung bagyo mo sa buhay? Napapunta ka doon, nasunod ka sa Panginoon, pero nararanasan mo yan. Pangalawa, balik tayo doon sa mga disipulo. Saan mas safe? Sa bangka o sa dagat na alon? Sa dagat na maalon? Kung ikaw ay nandun, saan mas safe? Saan ang logical na answer? Sa gitna ng bangka o sa dagat na maalon? Saan po? Sa bahay. Doon nga, dalawa lang saan po mas safe? Taas ang kamay, pastor, sa bangka. Sa bangka, logical. Ba't mo lang nataas ang kamay? Taas ang kamay na sa bangka. Taas ang kamay na sa dagat na maalon, mas safe. Mas safe din, tatalo na lang ako. Logical, mas safe sa bangka. Pero ito, may pangatlo akong tanong. Saan mas safe? Sa bangka o sa dagat na maalon na kasama si Jesus? Kay Jesus. Logically, makinig, tingin muna sa pastor na may bagong salamin na bigay ng asawa. Yun. Alam ng 11 na ang safest ay sa bangka. Pero iba si Peter. Ang safest na lugar ay kahit saan, lupa o dagat, kalmado o maalon, basta nandoon si Jesus. Amen. Everywhere that Jesus is there, it is the safest place. Palakpakan naman natin si Lord. Illogical yun. Pero kahit saan, na nandun si Jesus, yun ang pinaka-safe. Kaya alam nyo, mahalaga ang prayer. Mahalaga yung secret place. Na ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Ikaw ay nasa lugar kung saan kasama mo si Jesus, ikaw ay nakaluhod, ikaw ay nananalangin. Recently, I am getting it kung bakit ang aking ina, kasi pong aking ina, si Pastora Medi, alas 3 na madaling araw, talagang nag-intercede na. Pakinig doon sa buong subdivision namin, nananalangin, naka-live pa yon, naka-group chat pa yon, nagpe-pray po yon. Pati po ang aking mother-in-law, ang aking bianan. Ang aking bianan po ay talagang intercessor, pinapanalangin kami. Kaya biyaya po ng Lord ang dalawa pong aking ina na intercessor. Praise God. Kaya kung kayo maghanap ng asawa, siguraduhin nyo, yung magulang na inyong aasawahin ay mananalanginin. Amen po ba? Huwag kayong basta pipili ng ibang series yon, ibang Sunday service yon. Nagigets ko po kasi lagi kami nilang pinapanalangin at doon ko po nagigets na ang safest na place ay ang lugar, ay ang presensya ay kasama si Jesus Christ. You know, if you have personal battles, personal storms, meron kayong mga pinagdadaanan sa buhay, ang sarap na pagkagising sa umaga, hindi cellphone agad ang hawak.
Pagkamulat mo palang nakahiga ka pa rin, sasabihin mo, Lord, kailangan kita. Lord, salamat po. Lord, haharapin ko naman ang maghapong ito. Haharapin ko na uli ito. Lord, ang dami na naman ganito, ganyan. Lord, ang daming iniisip. Lord, may bayarin. Lord, may sakit karamdaman ako. Pero Lord, salamat. Kailangan kita. Yun ang recently prayer ko. Lord, kailangan kita. I am my weakest when I'm not with you. Mahina ako kung wala ka. Lord, tulungan mo ako. Help me. Help me. Ganun pa lang. Tapos minsan pagkagising ko, lalabas ako sa salas, kukuha ako ng unan, luluhod ako, hihingi ako sa Lord, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko kasama kita. And then one time this week, doon ko naramdaman yung kapayapaan o peace. Sabihin nga natin, peace. Doon ko naramdaman yung peace na hindi may paliwanag. At hindi ko alam, lumabas na lang sa bibig ko yung salitang, ang Lord, ang sarap talaga sa piling mo. Sarap talaga. Sarap sa presensya ng Diyos. Compared, yung maghapon ka naka-cellphone, kung ano nilalaro, maghapon ka nag-i-stroll sa TikTok, oo, may enjoy ka, may stress ka, makakapanood ka ng balita, may iyamot ka. Walang effect yun. Iba yung dala ng presensya na ikaw at si Lord. Iba yung dala ng kapayapaan, ng pag-ibig na ikaw ay nasa piling ng Panginoon. That is why yung mga mananampalataya, na kapag tayo ay nananampalataya, mahalaga lagi na manalangin. Mahalaga lagi na lumapit sa presensya ng Panginoon at ibigay lahat. Ibigay mo ang rants mo sa Panginoon. Kung naiiyamot ka sa asawa mo, sabihin mo, ang aking anak, sabi ko, Sky, every morning we pray. No, I don't want to pray. Ayaw niya, ganyan. Sabi ko, Sky, tell Jesus you are angry because I am telling you to pray. Sabi ni Sky, biglang nag-pray. Jesus, I'm angry at Daddy because He's telling me to pray to you. Tapos mamaya, dire-diretso na mag-pray. Amen. Hallelujah. Hurabashikara. Ayan. Iba yung presensya na nadadala mo sa Panginoon, sabihin mo yung inis mo. Kung may dami mong tanong sa buhay, madami kang tanong sa Panginoon, sabihin mo, Lord, bakit yung kapitbahay ko sama ng ugali, sila pa nakabili ng bagong washing machine? Lord, bakit ganito? Bakit natalo yung aking kandidato? Sabihin mo sa Panginoon. Lord, bakit ubus na agad yung ayuda? Sabihin mo sa Panginoon. Lahat sabihin mo. Sabihin mo kung ang tulog mo, gumising ka sa sopa kasi hindi ka pinatabi sa'yo ng asawa mo, sabihin mo, Lord, ang sarap sa sopa pala. Pag may kagalit, sabihin mo lahat. Sabihin mo yung mga iniisip mo. Kasi siya lang yung tunay na nakakaintindi sa inyo. Kasi sa tunay, ang pinakatrabaho ni Satanas, tingnan mo katabi mo, sabihin mo, alam mo ba, ang pinakatrabaho ni Satanas sa buhay mo, ay hindi ka manalangin. Technique niya yon. Halimbawa, isip niya, nako, si Anthony naka-assign yan Monday. Bibigyan ko yan ng maraming trabaho para pag uwi niyan, hindi na yan makakapag-pray kayo, sobrang pagod na. Bibigyan niya ng dahilan ikaw para hindi ka mag-pray. O kaya minsan, nako, naka-assign si ganito. Alam ko na, ipapachat ko sa kanya yung crush niyang pogi para sa gabi kaysa mag-pray, maghapong nasa messenger. Pero after 2 days, may iba na uli ang kachat. Gaya ng ginagawa niya sa taas para hindi ka mag-pray. O kayo yun, FPJ. Friday, excited ka. Mamaya gagawin niya sa taas, alam ko na, pauulanin ko. Para hindi yan pumuntan church. Sino dito kahit naulan ay pupunta sa church? Amen. Alam niyo si Jesus, hindi naman exempted yung mga disipulo. Nung si Jesus nagpe-pray sa garden bago siya ipako sa krus, Matthew 26, sabi doon, then He came to the disciples and found them sleeping. Birayin niyo si Jesus nagpe-pray, nalabas ng pawis, luha, dugo. Pinagpe-pray niya, Lord, take this cup away from me, alsin mo sarong ito, pero hindi ko kalooban mo mangyari. Tapos ina-expect niya yung mga disipulo niya, kasama niya nagpe-pray. Pagtingin ni Jesus, si Pedro, si Juan, si Santiago, hapay. Alam niyo yung salitang hapay? Harok. Harok. Ginising, sinabi ni Jesus, what?
Could you not watch with me for 1 hour? Di ka makapag-pray. Masamahan mo ako kahit isang oras. Kaya sinabi ni Jesus, watch and pray. Sabihin natin, watch and pray. Lest you enter into temptation. Sabi ni Jesus, bantayan natin, manalangin tayo. Because the spirit indeed is willing. Alam ko willing kayo. Yung spirit nyo na nasa loob sa inyo, gusto mag-pray, tama. Na-empower kayo, magpe-pray ako mamayang gabi. Mamaya magbabasa ako ng Biblia, magpe-pray ako. Pero pag nakita mo yung tambak na labahin mo, nako, talo. Ng demonyo na labahin ang... Demonyo yung labahin yun eh. Kaya mahina nga, malakas ang spirit natin. Pero si flesh, pokmaru. Flesh is weak. Other terms, marupok. Amen. Kaya nga mahalaga, kung may promise sa'yo, Lord, kung may vision sa'yo, Lord, iluhod mo. Pag-apuyin mo ang tuhod mo sa Panginoon. Pag-apuyin mo luha mo sa Panginoon. Pag-apuyin mo ang dila mo sa pananalangin sa Panginoon. Yung mga promises, yung mga visions sa'yo ng Lord, buuin mo, hulmahin mo sa spiritual world. Kung ang pangarap mo ay may ahon sa kahirapan ng pamilya mo, na vision mo, na magtatayo ka ng negosyo, magpapatayo ka ng bahay, unahin mo spiritually. Sa spiritual world, tinatayo mo na yung bahay mo. Iniaahon mo na sa kahirapan ng pamilya mo. Nag-iipon ka na ng finances doon. Sinisira mo na ang mga kampo ng kaaway sa buhay mo. Spiritually, iniluluhod mo na sa Panginoon yun hanggang mag-manifest yun physically. Kung may bagyo ka, may problema ka sa bahay, may pinagdadaanan ka, may self-doubt, may insecurity, may fear of missing out, may takot, pray. Ang church na ito ay kailangan nag-aapoy sa prayer. At ako'y naniniwala, if you would pray, nothing is impossible. Anumang alon, siguradong may lakas ka na tumayo uli. Palakpakan natin si Lord. I invite the keyboardist. Nung Matthew 14 ulit tayo, last verse na to, 31 to 32, sabi doon, and Jesus immediately reached out and grabbed Peter. Next po. Jesus immediately reached out and grabbed him. Next po, utang na loob. Jesus immediately, wala. Verse 31, yung Philippians, andyan. Jesus immediately reached out and grabbed him. Sabi, kinuha si Peter at sinabing, you have so little faith. Why did you doubt me? Pagbalik sa verse 32, when they climbed back into the boat, the wind stopped. Sabihin nyo, tumigil ang bagyo. Alam nyo, ang faith mo ay lulubog. Matik yan. Kung mananampalataya ka, hakbang yan, talaga may pagkakataon na manghihina ka, lulubog ka. Pero, pag yung faith mo, lumapit ka kay Jesus, at napahalo ang faith mo sa faith ni Jesus, siguradong titigil ang bagyo lagi. Pero the question is, ang pinaka-problema pala, may tinatawag kasing faith na tamad. Tamad na pananampalataya. Ano yun? Ang isip natin bilang Kristiyano, ang faith ay instant. Nabubuhay na tayo sa ChatGPT. Alam nyo po, bilang professor, gagawa po ako ng exam, i-upload ko yung mga materials, yung mga PDF. Bigyan mo ako ng finals exam, 100 questions, multiple choice A to B, with this PDF, mag-generate na yan. Sobrang ano ng ChatGPT ngayon. Gusto natin instant. Kaya nawawala na sa atin yung kapit sa maalo ng pananampalataya. Kaya marami tayong katamaran. And you know, isa sa mga katamaran ng pananampalataya, tumingin muna kayo sa akin. Ayaw nating humakbang. May empower kayo. Pero kapag sinabi na ni Jesus na hakbang, ayaw na natin. Kasi nga, takot, duda, nega. Saang area tayo tamad lumabas ng bangka. May pangako sa iyo, Lord, na I will bless you. Pero tamad natin lakaran yon.
kinoconvict ka ng Lord, tamnan mo tong taong ito, magtanim ka sa church na yon. Isa po ako sa mga guilty doon, pero ayaw nating magtanim. Binigyan ka ng promise ng Lord in Jeremiah 29:11. I know, prosper you, not to harm you, give you hope in the future. Pero sobrang tamad tayo, natamad tayong manampalataya at subukan ng Diyos na ibalik yung Kanya, ibalik yung ikapo, ninanakawan natin ng Diyos, which is 10% naman ay Kanya. May pangako sa atin ng Diyos na growth, pero isang alon pa lang, isang hagpas pa lang sa atin ng Diyos, tinamad na tayong manalangin. Lumuhod tayo, 5 minutes pa lang, hindi pa natin ramdaman Diyos, tinamad na tayo, ay tatayo na ako. In Jesus' name, amen na agad. Gusto natin ng growth, pero ang pananalangin sa atin ay scars. Tamad tayo na talagang ibanggitin ang pangalan ng mga tao yon. May vision sa atin ng Lord na bagong opportunity, isang negosyo, pero mas gusto natin ay safe, sa bahay na lang, takot tayong sububok, takot tayong mawala ng puhunan. May vision tayo ang Lord sa atin ng expansion. Maraming tao ang kailangan maglingkod sa Panginoon. Binigyan ka ng vision na ikaw ay may life group, na yung life group mo ay may life group na rin. Nakita mo, through you, maraming barangay ang maliligtas. Pero dahil nagkabagyo, nagka-alon, nagka-hurt, lumubog tayo, ayaw na natin magpakuha sa kamay. Tamad tayong pumunta, tamad tayong ganito, ganyan, tamad tayong magpakorek, tamad tayo in a way. Kasi masasabi natin kung kailan sumunod, saka lumakas ang bagyo, sasabihin ko sa inyo, sumunod ka man o hindi, may bagyo. Pero sabi ko nga, kapag nagtagpo ang pananampalataya mo at ang pananampalataya ni Jesus, doon titigil ang bagyo. You've been given a vision by Lord na you will be a leader in these end times. Pero tamad tayo. I will leave you with this verse. Philippians 2 verse 13. Sabi doon, for God is working in you. God is working. Sabihin natin, God is working. Sa nakilos ang Panginoon. Kanino? Sa iyo. Sa buhay mo, sa puso mo, sa pagkatao mo. Nakilos ang Diyos sa buhay mo, ining. Boss, nakilos sa Diyos ang buhay mo. Ang Diyos ay nakilos sa loob mo, sa buhay mo. Anong ginagawa niya? Giving you the desire. May desire ka, may plano ka, may gusto ka, may ahon sa kahirapan, makapagpundar, makapag-win, makapag-life group, makahayo, makabili ng ganito, makapunta sa ganito. Kung may desire ka dyan at nandyan pa yan, ang Diyos ang nagbigay. At yung desire na inilagay niya, kinikilusan niya pa rin. Amen. Hindi nawawala yan. Kaso yung desire, minsan hanggang desire lang. Wala nang pagkilos. Wala nang faith without action is dead na talaga. Pero you know what? Dalawang binibigay ng Diyos. Amen. Nakasulat dun eh. Ano unang binigay? Desire. Ano ang pangalawa? Power. Sabi nyo nga, power. Binigyan ka ng desire at power para yung desire na meron ka ay mangyayari at mangyayari. May power ka para kilusan yan. May power ka para lumakbang. May power ka para maglakad sa dagat, humakbang sa imposible. May power ka, gaya nga nung unang kanta. Ano nga yung verse cut nun? Sa gitna ng alon di mangangamba. May power ka na kahit may alon, hindi ka mangamba. May power ka na, Lord, i-lead mo ko na maglakad sa imposible. Kasi what? Yung desire na nasa iyo at yung power na nasa iyo is to do what pleases Him. Makakapag-please, makakapagpasaya kay Jesus. Alam niyo ba yung verse na without faith, it is impossible to please God without faith. Hindi mo mapiplease, hindi mapapasaya ang Diyos kung hindi ka nananampalataya. Kaya ka binigyan ng power at desire para manampalataya ka. Pero kung hindi tayo nananampalataya, hindi mapiplease si Lord. Kaya pala,
Look at me muna. Look at me, please. Look at me. Kaya pala may bagyo. Para kung wala kang pananampalataya, ay kumilos ang pananampalataya sa buhay mo. Kaya pala hinayaan ng Diyos na sa pagsunod mo, hinayaan yung mga bagyo, yung mga alon, mga problema. Para pala yung desire at yung power na matagal na nakatago sa'yo ay kumilos na, bumulak na sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya you know what? Kung may bagyo, go. Kung may alon, go. Kasi may exercise ang faith. Kaya kahit maalon ay tatayo pa rin ako. Kahit maalon ay manananampalataya pa rin ako. Kahit maalon ay maniniwala pa rin ako na mangyayari at mangyayari ang mga bagay na imposible. Do you agree with me? Palakpakan natin si Lord. Alam niyo kung bakit nilalagay ko yung picture ng church? Hindi ko alam kung magkano magagastos dyan. Let's say 100 million pesos. Posible. Pero nangyari na sa Batangas, nangyari na sa Bawan, nangyari sa Rosario, nangyayari sa Lukban, nangyayari sa Garcia, sa Tanawan, sa Dagupan. Imposibleng hindi rin mangyari yon sa Mataas na Kahoy. And I'm so blessed sa bawat isa dito na alam ka naman magpatayo tayo ng ganyan, pero hindi kumilos ang Diyos sa buhay niya. Alam ka naman magpatayo tayo ng ganyan, pero tayo ay iisandaan. Magaling pa nagpatayo ng kubo. At nakilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At nakilos ang ang Diyos sa buhay ng ating leadership. Kaya you know what? Yung mga leaders nyo na napunta sa inyo, nagchat-chat sa inyo, napunta sa mga barangay, nagkakaroon ng life group, video call kayo, kung kayo nakukulitan, sadya po kaming makulit. Pero the leaders of this church, we operate by faith. Pwede ba tumayo yung mga A-group leaders ngayong oras na ito? Yung mga active A-group leaders. Can you all stand up, please? Please be proud. You know yourself. Yung mga active A-group leaders na walang tigil. Glendon tayo, Cedric tayo. Pwede ba lahat ng A-group leaders ay pumunta dito sa unahan? Wala si Ate Beth, wala si Liza at mga anak. Friends, please come here. Friends, please come here. Lapit kayo sa unahan at humarap kayo sa kanila. Kasama po si Lloyd at si Uwa dito. Harap. Kukumpul niya. Pwede pang palakpakan natin ang Lord sa buhay ng bawat sila nandito. So wala si Ate Beth, si Liza, si Eli, si Wally, si Shaira. If I would summarize yung naging pinag-usapan natin ngayon, yung alon na sunod-sunod na daming pinagdaanan, I would summarize na ito po ang mga Pedro na naglalakad sa tubig. Naglalakad, present participle. Naglalakad sa tubig. Hindi ni-replyan, naglilikod sa Panginoon pero na-disappoint, nasaktan. May struggle sa pananampalataya, may problema sa bahay, sa school. May mga iniisip. May battle sa ganto ganyan. You know what? These people we're called, and ang mga taong ito'y pinili. This one naglilingkod kahit kamamatay ng kanyang ina.
This one, kababalik lang pero tuloy sa paglilingkod. This one, no comment. Pastora Jen, few years ago, iyak ng iyak, sobrang lamig, dami pinagdadaanan. Isa lang sinabi ko ng Lord sa akin, sa Kanya, kailangang maranasan mo yung bagyong yan. Ngayon ang bunga, at alam ko, yung mga malapit kay Pastora, kitang-kita ang bunga sa kanyang buhay ngayon. Ups and downs, through thick and thin, papatuloy kahit mahirap. Mga batang ito, hindi ko alam ang nararamdaman emotionally, pero sila ang pinili eh. Jemai, France, Sheila papunta dito, sila ang pinili. At alam ko, mga nag-aaral pa, ay grabe. Dom, may kids, may youth, may AP, adult school lang na lang. May binibigay na sa kanya ang Lord na mapapangasawa, ayaw pa niya. Sabi niya, maglilingkod muna sa pamilya, may pangarap pa sa pamilya at sa Lord. Pastora Rocky, sobrang blessed po ako dito. Huwag kang magkakamaling magsabi. Safe answer na lang ako. Lahat po ng mga yan, Uwa, Zayin, Wally. Bakit ito po ang ginawa ko? Ba't itong pinagawa sa akin ng Lord? Kasi you know what? We believe as a church we are one. Sky, kindly put down there. Yan, thank you. These are the people. At kayo din. I believe kayo din. We as our church, tinawag tayo para sumunod, pero hindi maging exempted sa bagyo. Pero matindi ang pinagdadaanan ng bawat isa. And if we would honor God, kung tayo ay maglalakad sa alon, I would like you to look and gusto ko tumingin kayo kay Jesus. And the best example ng ginagawa ni Jesus ay sa buhay ng mga taong ito. Talk to them, pray with them, pray for them, understand them. Marami kayong makikita sa kanya. Kasama si Eli, nasa likod lang, may hawak na bata. Walang perfect sa church na ito at yun ang maganda. At yun ang maganda. And for us to continue kahit maalon, we need to be with each other. Kasi I believe, tinawag tayo ni Jesus para makasama ang bawat isa. Pwede bang ipag-pray natin muna ngayon ng mga leaders ngayon? Let's pray for them. Lord, thank you God for the lives of the active A group leaders here na sobra po Panginoon nagpapatuloy. Kahit marami silang challenges, busyness, personal struggles. Salamat po Panginoon sa buhay ni Lloyd, ni Uwa, ni Zion, ni Wally, ni Jemai, ni France, ni Sheila, all the way down there papunta kina Pastora Rocky. I pray na continue to bless them and guide them. At maging example pa po sila. Maging example pa po kami sa paglilingkod sa iyo. Maging example pa po kami ng mga taong naglalakad sa tubig. Mga taong naniniwala sa imposible. Mga taong nananampalataya sa iyo. Yung buong kanta ng Oceans, I pray, mag-manifest sa buhay ng bawat isa. And I believe as you work your desire and power for these lives, patuloy kang ma-please nila. We honor you through their lives. We honor you through everyone. And I pray, ang bawat isang nakaupo, anumang desire ng aming puso, bigyan mo kami ng lakas na makalakad sa tubig. Bigyan mo kami ng lakas na mapagtagumpayan ng lahat ng ito. At bigyan mo kami ng lakas na patuloy unahin ka. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin. Maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' name. Amen.
Sa pagupo po ng mga leaders, pwede po bang kamayan natin sila? Kamayan natin ng mga leaders, i-high five po natin sila, pasalamatan po natin sila, at itaas po natin ang Lord sa buhay nila.